sa fingers pointing between two houses, no, within the same Congress, ang nangyayari dito is nagkakaroon ng inefficiency na dapat na ipasa na ito. At ito pa pala, no, nagpapakita rin ito, Admar, na ang ating mga mambabatas, hindi sa kanila mahalaga ang kapakanan ng mga manggagawa. Yun yung nakikita kong message dito na pwede i-interpret ng taong bayan. Kasi marami sa ating mga manggagawa ay inaasahan nila ito na makakaroon ng aumento at hindi nangyari. No? It sends a message na yung ating mga legislators, they care less about our workers. They care less about the welfare of our workers. You know? And that is a bad messaging, that is a bad signal to send to people. You know? That you have legislators, you have members of Congress na walang pakialam sa inyo. At nakikita pa natin, Admar, ano, yung mga balita ng corruption, kumbaga, ang nakikita nating mensahe dito is they care more about themselves rather than yung mga nabanggit mo kanina, Admar, na yung ating mga workers na nasa laylayan na umaasa dito sa aumento sa sahod. Approval rating. Pero hindi, mas mababa pa rin si Speaker Romualdez. There was a time that Speaker Romualdez was even the lowest than the Supreme Court, no? And considering na mataas ang level of awareness ng mga tao kay Speaker Romualdez, he still managed to get a lower score than the Supreme Court, na kung saan mga tao hindi sila masyadong aware doon sa ginagawa ng Supreme Court, kaya mababa ang approval rating ng mga Supreme Court, di ba? But nonetheless, nung si Chief Justice Corona ang in-impeach, hindi siya nagkaroon ng masyadong malaking epekto sa ekonomiya kasi nga hindi naman alam masyado ng tao kung ano yung ginagawa ni Chief Justice Corona. No? Mababa yung level of awareness. And the same is true din with the foreign investors. No? Piso. Pero unahin ko lang muna itong sigalot sa Israel at Iran. No? Nakita ko yung mga video, sabi ko sana wag itong mangyari sa Pilipinas kasi wala naman talaga tayong pangsalo dun sa mga rockets natin, no? Ano bang nakikita mo na maaring direct na epekto or indirect na epekto nitong sigalot, patuloy na sigalot dyan, no? Hindi na natahimik though ipinangako ni Trump ba, 'di ba? Kasama 'yan sa ipinangako ni Trump na magkakaroon ng kaayusan sa bahaging 'yan, pero mula Gaza iba na yung kalaban, mula sa Hamas iba na rin yung naging ngayon ng Israel. Ano yung maaaring direct na epekto? Ito bang pagbabago sa presyo ng mga produktong petrolyo ang kabilang dyan, or marami pa tayong dapat paghandaan ng ating mga economic manager sa ating bansa, Doc? Alam mo, Admar, itong nangyayari ngayon sa Middle East, medyo kakaiba ito kasi noong una, ang pag-conflict ng Israel, it's between Israel and yung mga proxy ng Iran. So nandyan yung Hamas, nandyan yung mga Houthi, hindi sila direktang nag-aaway. So mayroong mga namamagitan. Nangyari ngayon itong nakarang araw, no, nakita natin na ang Israel na mismo ang umatake, no, dun sa bansang Iran. At ang Iran naman ay gumanti rin. At nakikita din natin kahapon, no, na binomba, no, ng Israel yung mga petroleum at energy facilities ng bansang Iran. So kung noon yung proxy war na yan between Israel and yung mga kaalyado ng Iran has produced limited effects sa global prices. May paggalaw pero limited siya. But this time I think there will have to be a direct effect na talaga, no, sa presyo ng produktong petrolyo. In fact, ang prediction ng mga economists is that sa mga darating na araw, mas magiging mahigit sa $80, no, ang presyo per barrel sa pandaigdigang pamilihan. Ngayon, Admar, lumalaro ito sa 75-76. So, inaasahan sa mga darating na araw, papalo ito ng 80. At kapag nangyari yan, magkakaroon ito ng direktang epekto sa presyo ng produktong petrolyo naman dyan sa Pilipinas. Kasi ang langis, inaangkat natin yan. No? And petroleum and oil, yan ay ginagamit, no, sa napakaraming industriya sa ating bansa. So magkakaroon talaga yan ng widespread effect sa inflation at magkakaroon talaga yan ng direktang impact sa cost of living dyan sa Pilipinas, Admar.
Sabi nga dito sa isang website, itong tradingeconomics.com, ang Iran pala, 82% ng export revenues ng Iran ay oil at natural gas. Ang kasama na rito yung mga chemical, plastic, may mga prutas, ceramic products, at ang main export partners ng Iran ay ang mga sumusunod. 36% ng total export nila ay papunta sa China. Iraq 18%. So, pwede itong magkaroon ng domino effect, Doc? Oo. Alam mo kasi ganito, Admar, no? Bagamat napakalaki ng ine-export sa China, halimbawa, no? Ang magiging pinaka-epekto nito is yung dyan sa Persian Gulf mismo. Kasi ang Iran, ang nagko-control nung tinatawag nating Strait of Hormuz. At yung Strait of Hormuz na yan, dyan dumadaan ang napakaraming mga oil tankers galing sa Qatar, galing sa Kuwait, no, galing sa Iraq, galing sa Saudi Arabia. Dyan dumadaan yan. At kapag sinara yan, walang dadaan ng iba yung mga tankers, no, na nagdadala niyang produktong petrolyo sa iba't ibang mga bansa, kabilang na ang Pilipinas. So ibig sabihin, kapag sinara yan, no, noon nagkaroon na ng mga pagbabanta, no, sa pagsasara niyang Strait of Hormuz na yan. At pag nagkaroon ng widespread conflict, syempre kapag nagkaroon ng mga missile na pumupunta sa lugar na yan, syempre hindi muna maglalayag yung mga tankers. Magkakaroon yan ng epekto at baka magkaroon tayo ng ng oil shortage. Kagaya na nangyari noong 1970s, no, nagkaroon ng oil price shock dahil dyan sa gitnang silangan, ano, yung Yom Kippur War na tinatawag nila noong 1970s. So baka maulit yun. At pag naulit yun, is actually, Admar, isa yan sa mga reason nung panahon ng martial law kung bakit nagkaroon ng napakaraming kilos protesta kasi tumaas ang cost of living sa Pilipinas. At isa ito sa mga explanation din kung bakit nagkaroon ng first quarter storm kasi talagang naging malala ang sitwasyon ng ekonomiya ng bansa as a result of the spike in oil prices. Kaya kapag hindi ito na-control, ano, itong nangyayari sa pagitan ng Israel at ng Iran, pag ito'y nag-escalate palalo, ano, asahan na natin na magkakaroon ito ng adverse effect sa supply ng produktong petrolyo sa pandaigdigang pamilihan. At syempre dyan sa Pilipinas, asahan natin na magkakaroon ng pagtaas ng presyo. Kaya dapat maghanap na rin din tayo, Admar, ng mga ibang sources, no, panggagalingan ng enerhiya para ma-insulate tayo kahit papano dyan sa mga shocks na nangyayari sa Middle East. Oo, pero mas unang sinusulong yung impeachment eh. Pero balikan lang natin yung usapin sa impeachment. Ang Israel pala, based dito sa ano bang pangalan ng website na ito? The Observatory of Economic Complexity. Ang sabi nila dito, noong 2023, ang pinakamalaking export naman nila ay diamonds, integrated circuits, telephone, siguro mga cellphone ito kasi wala naman siguro tayong mga landline na mga telephones, medical instruments, at refined petroleum. Ang top destination nila sa mga export sa Israel, una dyan, yung Estados Unidos. Sunod yung Ireland, nandyan yung China, Germany, at Hong Kong. So parang kung merong ganito na mga bansa rin, talagang magkakaroon pa kasi ito, most common sa kanilang dalawa is yung China, no? At itong Estados Unidos din. So basically, kung hindi ito mapipigilan, no, at hindi mag-step up dito yung ibang mga bansa para magkaroon ng reconciliation ito, magiging malala ito, lalo na sa ekonomiya, kahit napakalayo natin ng mga bansa, kahit malayo yung Estados Unidos, kahit yung China, kahit yung Pilipinas, napakalayo natin, pero abot pa rin tayo ng epekto nito, Doc. Alam mo kung bakit ganyan yan, Admar? Because ang ating global economy ngayon ay very much integrated. No, kasi pag integrated yung global supply chains mo, kung may nangyayari sa isang location, kagaya sa Middle East halimbawa, at kung fully integrated yan, no, kagaya sa mga maraming industriya sa ngayon,
ay talaga ramdam yan kahit na malayong bansa kagaya ng Pilipinas, no? Kasi nga integrated. So halimbawa, yung mga sinusupply ng Israel ng mga produkto, yan yung mga intermediate products yan ng mga ibang industriya na pinoproduce sa ibang bansa. At meron dyan, binibili natin. So ibig sabihin, kapag ka nagkaroon ng sigalot dyan, which is nangyayari na nga ngayon, no? Kapag ka lumala yung sigalot, nag-escalate yan, asahan natin na magkakaroon yan ng supply effect sa mga maraming mga intermediate products, no, na ginagamit sa iba't ibang industriya, at yan ay magkakaroon yan ng impact doon sa mga produkto naman na inaangkat natin, Admar. So ibig sabihin, kapag ka nagtaas, no, ang presyo ng mga inaangkat natin kasi nga magkakaroon ng disruption sa supply, di ba? Pag may supply disruption kagaya nangyari sa digmaan na yan, ang mangyayari niya, ipapasa yan sa consumer. Kaya kawawa na naman si Juan de la Cruz. No? Si Juan de la Cruz ang magbe-bear ng burden na yan ng mataas na presyo. So, mas lamang dito yung maraming friends, may maraming friends na mga bansa. So, lugi yung walang masyadong friends na bansa kasi pwede silang makapihit eh. Baka may alternatibong like halimbawa sa China, napakaraming mga bansa talaga yung kanya mga trading partners, no? So, maaari siyang maka-adjust or makapili sa kanya mga friendship na mga trading partners, kahit siguro yung Estados Unidos, pero paano na lamang yung Pilipinas? Well, nakadepende rin yan, Admar, sa uri ng friends eh. Kasi may dami ng friends tsaka sa klase ng friends, ano? Marami kang ang friends, ayaw ka namang tulungan. O kaya, kung yung marami kang ang friends, pero sasabihin lang sa'yo, tutulungan ka, pero hindi ka naman tinutulungan. So, meron din naman na kakaunti lang yung friends, pero talagang tumutulong. No? Example ko niyan, Admar, is North Korea and China. Hindi ba yung North Korea, China lang yung friend niya. No? Hanggang ngayon, nandyan naman yung North Korea. Hindi ba? Kasi very reliable yung kaibigan. No? Sa kaso naman sa ating bansa, Admar, in terms of policy, ang kinakailangan dito is talagang magkaroon tayo ng mas diversified na pinanggagalingan ng mga inaangkat natin. No? Nabanggit ko nga kanina sa kaso ng energy sector natin, kinakailangan magkaroon din tayo ng diversification ng pinanggagalingan natin ng mga produktong petrolyo. Kasi sa ngayon, Admar, hindi lang naman din Middle East. Bagamat Middle East, malaki ang kanilang produksyon, OPEC, malaki ang kanilang produksyon in terms of petroleum sa pandaigdigang pamilihan. But hindi lang naman sila ang mga bansa na nagpo-produce at nag-e-export ng langis. Naririyan halimbawa ang bansang Russia. Ang Russia, they produce and export petroleum products. Naririyan may mga ilang bansa sa Africa, Admar, na nag-e-export, nag-e-export din sila ng produktong petrolyo. So, meron din sa South America. In fact, Venezuela has one, if not probably the largest proven reserves ng langis na meron sa bansa nila. So kumbaga marami tayong pwedeng pagkuhaan. Hindi naman natin pwedeng ilimit lang natin yung sarili natin sa iilang mga sources kasi nga ang mangyayari niyan is magiging mas exposed tayo kagaya ng nangyayari sa ngayon. Okay, dito naman muna tayo sa isang panukalang batas na nagtataka yung ilan pa sa mga mambabatas dahil kung kailan papalapit na yung pagtatapos ng sesyon, no, doon pa ipinasa sa mababang kapulungan yung 200 pesos na wage increase, no? At medyo hindi ito umusad ng gusto. Ngayon, sinisisi ng Kamara itong Senado. Parang budget daw. Tingnan ninyo, ang Senado ang dahilan kung bakit hindi nadagdagan, no? Pero sa other side doon, sino ba namang ayaw na madagdagan yung minimum wage? Pero kung gusto talaga, sabi nga ng grupo naman ng mga employer, kung gusto talaga na matulungan yung ating mga kababayan, no, lalo na yung mga nasa laylayan. Yung mga nasa laylayan, hindi naman daw yun yung mga minimum wage earner. Ito yung mga informal workers. Ito yung hindi malinaw, hindi regular yung trabaho, no? Hindi pala irregular trabaho, hindi regular yung sahod. Like yung mga nagtitinda, mga sidewalk vendors, takatakbo, lahat ng mga hindi in-employ at nagkakaroon ng minimum na trabaho. Mas marami daw sila kumpara dito sa mga minimum wage earner. So parang sabi pa nila na
masasayang lang. Hindi mo pa rin natutugunan yung problema na maiahon sa kahirapan itong mga nasa laylayan talaga na hindi naman mga minimum wage earner. Tapos, sabi pa nila na baka hindi kakayanin ng employer, imbis na tataasan nga nila yung sahod, baka magbabawas naman ng mga empleyado. Ano nakikita mo dito na dapat balansehin, Doc, in terms of pagdating sa ekonomiya ng ating bansa? So dapat nating tandaan, Admar, kung gaano karami talaga yung minimum wage earners sa ating bansa. I think we have to start from there. We need to know how many of these workers receive minimum wage. Ang estimates ng National Wages and Productivity Commission dyan is base sa aking pag-aaral, somewhere between 8 to 12 million. Ganyan yung nakikita kong number. Between 8 to 12 million ang ating mga minimum wage earners. At kapag tinaas mo yung minimum wage, magkakaroon niya ng impact sa cost of production. Lalong-lalo na sa mga sektor na maraming minimum wage earners. Usually sa mga general labor, yung mga low-skilled, nandyan yan sila eh. So, ang mangyayari niyan is kapag tumaas ang cost of production, naturally, pinapasa yan sa consumer. So, dahil magmamahal, tataas ang cost of production, magmamahal yung presyo, papasa yan sa mga mamimili. Yung pagbabalanse na nabanggit mo kanina, because we have to also understand na yung ini-increase na sahod, Admar, kulang sa pagmamatch sa inflation. Kasi nga itong mga nagdaang taon, Admar, di ba, tumaas talaga ang presyo ng bilihin at yung sahod natin hindi humahabol dun sa pagtaas ng presyo ng bilihin. So kinakailangan magkaroon din tayo ng ganong klaseng setup. So kumbaga ganito dapat na mangyayari dyan, Admar. Yung ating minimum wage being the lowest legal na sahod sa ating bansa, yan ay dapat yan sumusunod sa takbo ng inflation. So halimbawa, kapag ang inflation natin is let's say nasa 2%, halimbawa, so ibig sabihin at least dapat itataas mo yung minimum wage by 2%. So ganun dapat yun. Dapat may mga times nga na hindi tayo dapat magkaroon ng walang adjustment. Kailangan may adjustment every year kasi taon-taon tumataas ang presyo ng bilihin. Hindi naman fair yan dun sa ating mga minimum wage earners na nahihirapan talaga. Kita natin yan sa ngayon. But then again, Admar, yan temporary solution pa rin yan. Kasi ang dapat talaga, yung ating mga workers, magta-transition yan sila from minimum wage going to a higher wage, kumbaga mas mataas na productivity na klaseng trabaho. Hindi sila dapat forever sa minimum wage lang. Dapat nagpo-progress yan sila. So, ibig sabihin, dapat talaga magkaroon ng reforma sa struktura ng ating ekonomiya para hindi tayo masyadong mag-rely sa mga klase ng trabaho na mababa ang productivity at mababa ang sahod. Kaya ang aking suggestion dito is ang dapat na ginagawa nila dyan is yung minimum wage, dapat yan naka-index na yan sa inflation. Automatic na yan dapat. At ang inflation naman kasi mga kababayan, bagamat nakikita natin may inflation sa NCR, may inflation sa buong ekonomiya, sa buong Pilipinas, sa mga iba't ibang rehiyon, iba-iba rin ang rate of inflation. So ibig sabihin, kapag ka-in-index mo yan, dapat in-index mo yan sa regional ng mga inflation. Sa mga ibang bansa pa nga, bukod sa regional yung kanilang indexation ng minimum wage sa inflation, ang kanilang indexation din, Admar, is by industry. Kasi may mga ibang industriya na mas lamang ang mga minimum wage earners. May mga certain sectors na mas maraming minimum wage earners. So, ibig sabihin, meron ding adjustment in terms of by sector and by region according to rate of inflation. So sa palagay ko isa to sa mga reforma na kailangan na gawin ng ating ekonomiya, ng ating gobyerno para talaga maging patas, maging fair sa ating mga manggagawa. Ang dapat talaga diyan naka-index yan sa inflation at the very least, kasi ang nangyayari naman yan na ipapasa yan sa consumer. At yung epekto niyan sa rate of inflation, hindi pang matagalan. Pinag-aralan ko na yan, hindi yan ganun katagal yung epekto. Bagamat magkakaroon ng epekto yan sa inflation, pero hindi masyadong malaki. Now, in terms naman doon sa nabanggit mo kanina, Admar, na nagsisisihan, yung tong dalawang
House, no? Yung House ng Senado Kasi at ang parang House of ang Representatives. sa Senate ata 100 lang, tapos sabi nila pinagmalaki nila dumaan talaga sa masusing pag-aaral, hindi unlike doon sa 200 na parang na lang, parang pampapogi lang daw. Oo, doon mas kumbinsido ako doon sa proposal ng Senado, no? Doon kasi sa kaso ng Senado, at least it met halfway. Halimbawa, kung 200 yung hinihiling, di ba? Hindi mo naman maibigay ng employers natin yun kasi actually, Admar, ang mga employers natin na nag-hire ng maraming minimum wage earners, puro mga maliliit yan na employer, Admar, mga maliliit na negosyo yan, MSME. small, mga MSMEs yan. At yung ang mga MSMEs natin sa ngayon, nag-struggle din sila dahil sa taas ng cost of production. Kumbaga, maninipis na nga yung kanilang margins, no? Maninipis lang yung tubo nila, tapos magkakaroon pa ng karagdagang cost. So, kumbaga, maganda yung sa proposal ng Senado kasi at least it met halfway, bagamat hindi man lang naibigay yung buong 200, at least kahit pa paano yung 100, tulong na rin yung kaysa sa wala. Ang nakakalungkot dito is itong ating mga mambabatas, sila mismo nagsisisihan, no, in terms of kung maipapasa ba ito o hindi. At ito ay nagpapakita, no, ng kabiguan ng ating gobyerno na ma-push itong napakahalagang piece of legislation na ito. Kumbaga, isa ito sa mga downsides, Admar, ng demokrasya, no, nakikita natin na nangyayari sa ngayon. Na because of fingers pointing between two houses, no, within the same Congress, ang nangyayari dito is nagkakaroon ng inefficiency na dapat na ipasa na ito. At ito pa pala, no? Nagpapakita rin ito, Admar, na ang ating mga mambabatas, hindi sa kanila mahalaga ang kapakanan ng mga manggagawa. Yun yung nakikita kong message dito na pwede i-interpret ng taong bayan. Kasi marami sa ating mga manggagawa ay inaasahan nila ito na makakaroon ng aumento at hindi nangyari. No? It sends a message na yung ating mga legislators, they care less about our workers. They care less about the welfare of our workers. You know? And that is a bad messaging, that is a bad signal to send to people. You know? That you have legislators, you have members of Congress na walang pakialam sa inyo. At nakikita pa natin, Admar, yung mga balita ng corruption. Kumbaga, ang nakikita nating mensahe dito is they care more about themselves rather than yung mga nabanggit mo kanina, Admar, na yung ating mga workers na nasa laylayan na umaasa dito sa aumento sa sahod. Oo, kasi mas marami din na sila eh. Pero kung gusto na talaga nating maiahon sila sa kahirapan, yun nga, once na may regular ka naman na trabaho, medyo, kumbaga, makakaahon ka, unlike doon sa talagang nasa laylayan. Pero dito naman sa sinasabi na gawing pantay ang minimum wage, kakayanin ba ito, Doc? Sa tingin mo, makakatulong ba ito kung ano ang sahod? Kasi parang dito yata sa Metro Manila ang may mataas na minimum wage. Makakatulong ba ito? Like, somehow, imbis na pupunta ako sa Manila, dito na lang ako sa probinsya namin. Same pa rin naman, malapit pa ako sa aking pamilya. Makakatulong din ito na maka-decongest yung lugar. Pero meron bang, ano ba yung mga advantage at disadvantages na nakikita ninyo kung maging pantay ang minimum wage? Kasi halimbawa dito sa Metro Manila, pag medyo umapa ka lang sa ibang probinsya dito, iba na yung kahit na malapit lang yan sa Metro Manila, iba na agad yung minimum wage. Ito kasi Admar, no? Iba't ibang sa kaso sa Pilipinas, no? Iba't ibang rehiyon, iba-iba yung features ng kanilang mga ekonomiya, no? So may mga ekonomiya, may mga regions na yung kanilang ekonomiya ay heavily reliant sa industriya. May mga probinsya tayo na heavily reliant naman sila sa agrikultura. So, kumbaga, may mga iba't ibang mga dimensyon at iba't ibang mga features yung ating mga regions. Kaya nga ang ginawa dyan disenyo, Admar, is meron tayong mga regional wage boards. At yung mga regional wage boards na yan, sila ang nagdedetermina kung magkano ang minimum wage sa mga iba't ibang mga rehiyon. Now, kung pagpapantay-pantayin natin, Admar, ang minimum wage, ang mangyayari niyan ay ganito. No? Kumbaga, kung merong
tingnan natin sa punto de vista ng mga employer, no, ng mga MSME. Kung ako'y MSME sa halimbawa sa Bicol region, for example, no, and isasubject natin ito lahat, no, lahat ng region sa pantay-pantay na minimum wage, ang mangyayari niyan, Admar, yung cost of production sa, sa, sa isang MSME sa Bicol region ay magiging napakataas kumpara sa magiging cost of production sa NCR. Bakit ko nasabi yan? Kasi dun sa mga lugar na halimbawa sa Bicol, no, sa outside of NCR, mababa ang cost of living, Admar. At kapag ka mababa ang cost of living, kumbaga mababa yung panggagalingan kapag ka itataas mo ang cost. So kumbaga, malulugi dito, kapag ka pinantay-pantay mo, malulugi dito yung mga employers natin, yung mga MSMEs natin, ang mga nasa probinsya. Kasi magiging magiging uncompetitive sila lalo kasi nga magiging mas mataas yung kanilang cost of production kaysa doon sa mga companies, yung mga MSME sa NCR, for example. Bagamat ito ay maganda from the point of view of the workers, kasi nga nabanggit mo nga kanina, kung ako'y manggagawa, ba hindi na ako pupunta ng Maynila kasi yung sahod ay pareho. Pero tandaan din naman natin na ang cost of living naman ay mas mababa sa mga iba't ibang rehiyon. Kaya nga ang dinisenyo diyan, Admar, is regional, no, yung ating pagdedetermina ng minimum wage, no? So ang to solve that problem, no, kasi parang nakikita ko dito is itong ating mga kababayan, no, they go to Metro Manila, no, para makipagsapalaran mga galing probinsya kasi nga limited yung opportunities sa mga regions. Ang kinakailangan talaga dito, Admar, bagit na natin ito palagi, no, yung mga long-term solutions natin dyan, isa dyan is to actually generate more opportunities dun sa mga regions, no? Kasi napapabayaan na yung mga ibang mga regions natin kasi ang focus ng development natin palagi dun sa mga major metropolitan areas kagaya ng NCR, sa Cebu City, for example, sa Davao, yung mga major metropolitan regions ng ating bansa. At nakakalimutan natin na meron pa rin tayong mga kababayan na mga nakatira sa mga rural areas, kinakailangan din magkaroon din sila ng the same opportunities gaya ng sa NCR. And also, Admar, yung mga variation sa minimum wage, it also reflects the different levels of economic development ng mga region. Kasi yung mga regions natin na less economically developed, normally, mababa talaga yung cost of living doon at mababa rin yung cost of production, kaya mababa ang sahod. No? So ang kinakailangan dito is para masabi natin, kagaya sa sabi mo kanina, maipantay natin, dapat makahabol yung economic development ng mga regions para mangyari yung sinasabi natin kanina na magpapantay-pantay yung sahod. Pero napansin ko, Doc, yung mga mall naman sa probinsya at saka yung presyo ng bilihin sa mga mall, tsaka dito, parang wala din ng kaibahan, di ba? So, yung kita nila, maaring same din dito sa kinikita or baka mas mataas pa nga yung kita nila. Baka yun yung, siguro sa ibang aspeto like sa agri-products, talaga sa mga palengke, sa mga wet market, di ihawak na mas mura talaga doon sa probinsya. Pero sa ibang sektor siguro, halimbawa, sa mga factory, yung mga kita nila, for sure, almost same lang din doon sa mga nandito po sa mga highly urbanized area. Pero hindi lahat, no? Sabi mo nga, yung cost of living, medyo mas mura doon. Tingnan mo nga lang yung renta ng paupahan dito, mapabahay man or yung rooms, kumpara mo sa probinsya, talaga namang mas mataas dito sa metropolis, Doc. Bibigyan kita halimbawa, Admar, fast food, no? So sa fast food, 'di ba, anywhere you go in the country, pare-pareho yung presyo. 'Di ba? Yung hamburger na may french fries, may inumin, pare-pareho yung presyo 'yon. But then titingnan mo mas maraming branches ang mga fast food sa mga NCR, sa Davao, no, sa Cebu City, kumpara mo halimbawa sa Puerto Princesa sa Palawan. Okay. O kaya kung pupunta ka sa halimbawa sa Coronadal, hindi ba? Kumbaga, ibig sabihin diyan, kaya limited yung dami ng mga branches ng fast food kasi kakaunti lang yung nakaka-afford. Doon sa mga liblib na lugar, nung presyo nung fast food kasi nga pantay yung presyo niya across the country. Pero kung pupunta ka sa mga regions na mataas ang level of economic development, doon mo makikita na napakaraming fast food kasi many can actually afford yung ganong presyo. So,
So that is an example, no, nung nabanggit mo sa mall, no, na totoo talaga 'yon. Pag pumunta ka sa mga malalaking mall, yung the price of a product is similar sa NCR, pero makikita mo hindi ganun karami yung mga produkto at yung mga mall, yung mga tindahan kaysa sa NCR, for example. Diyan ba sa Canada, pag tawid mo ng ibang lugar, iba na ba yung ano? Or same lang talaga yung minimum na sahod per oras yata dyan, di ba? Iba per hour. May variation kami, Admar, no? Iba-iba, iba-ibang probinsya, iba-ibang territories, iba-iba ang mga minimum wage. In fact, no, yung province of Alberta, yan ang pinakamayamang province dito sa Canada. Sila may pinakamataas na minimum wage. No? Kumbaga, depende sa level pa rin ng economic development ng mga bansa. At saka dito kasi, yung mga provinces, sila ang mayroong kakayahan or authority na mag-set ng minimum wage. Hindi kagaya sa ating bansa, sa Pilipinas, ang disenyo dyan is by region at yung mga regional wage boards na yun, appointed ng Pangulo. Hindi ba? So kumbaga, may control pa rin yung national government doon sa pagseset ng magsahod kasi inappoint ng Pangulo yung mga nilalagay sa mga boards na yan. Pero appointed yan lahat. Anong silbi nung ano? Anong silbi nung regional wage board kung kakayanin namang obligahin din sila dito mula sa legislative natin? Okay, so ganito kasi yan, Admar. Mabuti na bring up mo yan. Ano? Yung pagsaset ng minimum wage natin, meron yan, kumbaga sineset yan ng ng Wages and Productivity Commission, no? So yung regional wage boards. Pero may iba pa itong legislated wage hike. Iba ito. Kasi yung legislated wage hike, isinabatas yan na dapat ito ang itataas ng sahod natin. Kumbaga, ilabas ito dun sa regional wage boards. So makaiba yan, no? At itong kaya may mga nagsasabi rin na hindi dapat ito ginagawa ng Kongreso kasi meron naman tayong mga regional wage boards. Kaya lang ang problema rin minsan sa mga regional wage boards is matagal silang mag-decide. At kung papaspasin niya ng Kongreso, kayang gawin yan kasi alam mo, Admar, nagreklamo na talaga yung mga kababayan natin na hindi na talaga nakakahabol yung kanilang sahod sa pagtaas ng presyo ng bilihin. At inaasahan nila na kapag tumaas yung minimum wage, susunod na rin yung mga nasa iba pang mga wage bracket. Ano, halimbawa, yung ating mga kababayan na sumasahod ng bahagyang mas mataas sa minimum wage, pakakahabol sila. Kasi parang nagsisend yan ng signal, Admar, sa labor market. So, kumbaga, pag nagtaas ng minimum wage, ang nangyayari guys, nagkakaroon yan ng cascading effect dun sa mga mas mataas na sahod, tumataas din, ano, nakakahabol. Kaya lang ang issue is yung ating mga regional wage boards mabagal sa pag-meeting nila, no? Kung papaspasin yan ng Kongreso, kakayanin. So yun yung kaya pinupush ng mga labor groups yung ating Kongreso na gawin itong sa batas ito para makahabol. Kaya nangyari nga, nagkaroon ng deadlock at parang ang signal nga nito sa ating mga kababayan is parang walang pakialam na itong ating mga mambata sa kapakanan ng ating mga manggagawa. So magkaiba yung magkaiba yung legislated wage hike at saka dun sa wage hike na sineset ng mga regional wage boards natin. Mm-hmm. Dito naman tayo sa isa sa mga malaking usapin ngayon, itong sa impeachment, no? Nabanggit dito ni Vice President Sara Duterte, and I quote, kahit nandyan o wala yung impeachment, wala na talagang investor confidence dito sa ating bayan. Kung nakikita nyo, bagsak ang foreign direct investment sa ating bayan. Kaya wag nila akong gawing rason kung bakit pangit ang takbo ng ating ekonomiya ngayon sa ating bayan. Bago pa man itong nagkaroon ng impeachment, no, umusad yung impeachment, medyo magulo na talaga yung ating politika, no, sa bansa, Doc. Unlike noong una pang pag-upo, kasi meron pang unit team noon, tapos kalaunan iba na yung ka-unit team nung isang parte ng unit team, no? Anong nakikita mo dito, Doc? Well, nakikita ko dito, Admar, is ginawang panakipbutas si Vice President Sara Duterte sa kabiguan ng gobyerno ni Marcos Jr. na makapaghimok na mas maraming mamumuhunan sa ating bansa. No? Ginawa nila dito is they made the Vice President
as a diversion, no, to cover up yung kanilang mga failures sa pag-manage ng ating ekonomiya, sa pag-attract ng mas maraming foreign direct investment. Ano. Nakita naman natin na ang FDI inflow sa ating bansa ay sumasadsad pababa ng pababa. No? At ito ay correlated ito, Admar, sa estado ng politika sa ating bansa. Because itong nangyayaring impeachment na ito, no? This creates an environment of political uncertainty sa ating bansa. And ang mga investors, ayaw nila ng uncertainty. Gusto nila ng certain. No? Kumbaga gusto nila yung mga polisiya ng gobyerno, maayos, walang nag-aaway-away. No? Kumbaga stable ang lagay ng mga polisiya at lagay ng politika sa isang bansa. Sa nakikita natin sa ngayon is ang ating bansa ay watak-watak tayo. No? We were very divided and politically, and at the same time makikita natin yung ating mga leaders, they're squabbling, and this sends a bad signal to foreign investors, kasi nga mga foreign investors tinitingnan nila yan no, when they choose countries to invest, they look at the political climate as well. Hindi lang naman nila tinitingnan yung lagay ng ekonomiya they're looking also at the state of the politics of a country, and if they see that the political landscape is uncertain, there's a lot of infighting, and that creates an atmosphere of instability, iiwas talaga ang mga foreign investors dyan. Kaya no wonder ang nakikinabang po dito sa nangyayari sa ating bansa mga bansang kagaya ng Vietnam, ng Malaysia, ng Thailand, kasi imbis na sa atin po pumupunta ang mga investment na yan, pupunta na lang po sila sa ibang bansa. At ang nagagamit na to cover, nagagamit na panakip butas sa kabiguan po ng gobyerno ni Marcos Jr. is none other than the Vice President. At maganda naman at nabanggit ng ating Vice President yan na siya ang pinagbubuntalan ng sisi, when in fact it shouldn't be her, kundi dapat ang sisihin natin dyan is the current administration kung bakit nagkaroon tayo ng ganyang outcomes sa lagay ng ating foreign direct investments. Admar. Meron bang mga bansa din, or bago lang doon sa ibang mga bansa na parang may mga kalintulad na sitwasyon? Kasi hindi ito isang beses na nagkaroon tayo ng impeachment din. Meron ka rin bang nakita na parang pagbabago sa ekonomiya natin? Kasi meron tayo kay ERAP, meron pa doon kay Corona, meron pang isa doon sa Ombudsman, kaso hindi lang natuloy yon kasi bumaba sa pwesto. Doc. Well, the major one was during the time of President Estrada. Kasi yung in-impeach doon is the president himself at the time. And that created also an environment of political uncertainty. Kasi just imagine, Admar, the president is the one being impeached, di ba? So that has created an environment. Noong mga time na yon, nagkaroon din ng epekto ito sa foreign direct investment, nagkaroon din ito ng epekto sa lagay mismo ng ating ekonomiya. And during that time also, Admar, we were recovering from the Asian the Asian economic crisis noong time na yon, yung currency crisis noong late 90s hanggang early 2000. Nagre-recover pa tayo doon. So merong impact yon sa lagay ng ating ekonomiya noong mga panahon na yon. Doon naman sa mga ibang impeachment, kagaya doon sa mga ibang officials, not necessarily the president or the vice president, medyo limited yung effects niya sa economy natin. Kagaya halimbawa sa kaso ni Chief Justice Corona. Kung titingnan mo sa mga survey, Admar, diba, sa mga approval ratings, palagi yung Supreme Court pinakamababa. Di ba makita mo sa mga approval rating, pero hindi, mas mababa pa rin si Speaker Romualdez. There was a time that Speaker Romualdez was even the lowest than the Supreme Court, no? And considering na mataas ang level of awareness ng mga tao kay Speaker Romualdez, he still managed to get a lower score than the Supreme Court, na kung saan mga tao hindi sila masyadong aware doon sa ginagawa ng Supreme Court, kaya mababa ang approval rating ng mga Supreme Court, di ba? But nonetheless, nung si Chief Justice Corona ang in-impeach, hindi siya nagkaroon ng masyadong malaking epekto sa ekonomiya kasi nga
hindi naman alam masyado ng tao kung ano yung ginagawa ni Chief Justice Corona. No? Mababa yung level of awareness. And the same is true then with the foreign investors. No? So, kumbaga, mataas na opisyal ang Chief Justice, no, being the head of the judicial branch of the government. Pero hindi ito yung klaseng government official na merong direktang epekto sa economic policy ng isang bansa, kagaya halimbawa ng Pangulo. No? Sa kaso naman ni Vice President Sara Duterte, ang nakikita natin dito is that yung dimension nito, Admar, is ginagawa kasi si VP Sara na scapegoat nung kabiguan ng gobyerno. So yun yung nakikita din ng mga investors, no? The investors are seeing the failures of Marcos Jr. as government in terms of addressing yung mga concerns ng mga investors, kagaya halimbawa mataas na singil sa kuryente, mataas na cost of production, nandyan yung issue about safety and security. No? Mag-i-invest ka ba sa isang bansa na baka ikaw ay makidnap? Huwag ka nalang mag-invest doon, di ba? So kumbaga, nakikita yan ng mga investors. And what they're also seeing is that nagkakaroon itong political drama, no, with the goal of sending a message na, hey, we're impeaching one of our officials, as a form of accountability. But then in fact, na sila rin mismo merong mga problema in terms of accountability. So kumbaga, it's all political drama, and investors are seeing this, and it creates political instability. Yun yung kakaibang dimension nitong impeachment ni Vice President Sara Duterte kumpara dun sa mga impeachment ng mga nagdaang panahon, no? Because although we know that the Vice President is constitutionally, the Vice President is a spare tire, di ba? So nag-aantay lang yan na ma-vacate yung position ng President. But we all know that the Vice President is a contender, no, for the 2028 presidential election. Who knows, no? The Vice President, Sara Duterte, might actually become the next president. And again, nakikita rin ito ng mga investors. Kaya ang attitude ngayon ng investors is wait and see. They're waiting and seeing kung anong magiging outcome nitong impeachment na ito, because that will determine yung kanilang long-term investment decisions pagdating sa kanilang choice, no, kung mag-i-invest ba sila sa ating bansa.